Bukas ang pintuan ng mga taong may mabubuting kalooban, lalo na sa mga taong nangangailangan. Ngunit hindi lahat ng pinatutuloy ay may mabuting hangarin sa iyo at sa iyong itinuturing na tahanan. May ibang gagamitin ang iyong malasakit para dalhin ka sa kapahamakang hindi mo inaasahan. Dear Papa Dudut, matagal ko na pong gustong sumulat sa inyo, pero nag-aalangan po ako noon dahil baka hindi niyo po ito mapansin sa dami ng nagpapadala sa inyo ng kanilang kwento. Gayunpaman ay magbabaka sakali pa rin ako. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ador. Nangyari itong kwento ko noong 2002 pa. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan mismo yung tinitirhan namin noon, pero taga rito lang po kami sa Western Visayas. Papadudot bata pa lamang ako ay kasama na ako ni Tio Roland na kilalang manggagamot doon sa amin. Marunong din siyang manghilot sa mga buntis at sa mga gustong magpalaglag ng sanggol. Ang ipinagtataka ko lang noon, kahit labag sa batas at malaking kasalanan sa Diyos ang pagpapalaglag ng bata, ay marami pa rin gumagawa nito na tulad ng tiyuhin ko. At hindi po ako proud na isa si Tio Roland sa mga naging kasangkapan ng ganong gawain. Pero ipinapaunawa niya sa akin noon na hindi lahat ng nagpapahilot sa kanya para magpalaglag ng bata ay bunga ng makasariling desisyon. May mga na-encounter din siya na mga biktima ng pananamantala. Tuwing nagsasagawa si Tio Roland ng aborasyon, ay pinapaalis niya muna ako sa bahay niya. Hindi ko raw kasi dapat makita yon, kahit na nasa hustong gulang na ako, para maunawaan kung bakit niya yun ginagawa. Binatilyo na po kasi ako noong panahong yon. Wala raw siyang balak na ituro sa akin ang ginagawa niya dahil ayaw niyang gayahin ko siya. Hindi niya rin naman daw gusto ang ginagawa niya, pero dahil nakilala na siya sa ganong gawain at marami din talaga ang lumalapit sa kanya, ay wala na siyang magawa pa. Chong, may tao po sa labas. Sabi ko kay Tio Roland noong may dumating na naman siyang pasyente. Ano raw ang sadya? Nagkibit balikat na lamang ako noon dahil hindi ko na itinanong pa kung ano ang sadya noong mag-amang dumating. Pinapasok ko na lamang sila gaya ng utos ng tiyuhin ko at muling umalis para magpalipas ng oras. Tuwing nang gagamot si Tio Roland o di kaya ay nagsasagawa ng aborasyon, madalas akong pumupunta sa may paanan ng bundok para manguha ng bayabas. Hindi rin kalayuan doon ang loting pinaglilibingan ni Tio Roland ng mga sanggol na pinapalaglag niya. Maraming kaibigan ang tiyuhin ko sa barangay namin, lalo na doon sa mismong sityo kung saan kami nakatira. Madalas din na may lumalapit kay Tio Roland para manghiram ng pera, bigas at kahit yung motor niya ay hinihiram din kapag may emergency. Masasabi ko po na mabait talaga siya at magaling makisama, kaya naman kahit na marami ring nakakaalam sa illegal niyang gawain ay walang nagtatangkang isuplong siya sa mga pulis. Ako naman dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya ay wala na ring magawa kundi ang sumunod na lamang sa ipinapagawa niya. Pero sabi naman niya noon, kung sakaling mahuli siya ay hindi niya ako idadamay. Minsan kahit pinapalis niya ako ay bumabalik ako para silipin ang ginagawa ni Tio Roland. May pagkakataon na narinig ko ang pakikipag-usap niya sa pasyenteng lumapit sa kanya para magpalaglag ng bata. Narinig kong tinatanong niya yung babaeng 18 anyos pa lamang kung ilang buwan na ang sanggol sa sinapupunan nito. Nagulat po ako nang sabihin nitong 3 buwan na raw itong buntis. Pinag-aralan naman namin yon sa eskwelahan, kaya batid ko na hindi na yon basta dugo lang. Pero nung isasagawa na niya ang aborasyon ay biglang nag-back out ang babae. Natatakot daw ito sa maaaring maging komplikasyon ng gagawin ni Tio Roland. Hindi naman po niya pinilit yung babae at hinayaan na lamang niyang umalis. Tuwing matatapos ang panggagamot ni Tio Roland sa mga pasyente niya, nagkakasiyahan sila ng mga kaibigan niya. Nagpapainom siya sa mga ito at napakagalante niya rin pagdating sa pulutan.
Tuwang-tuwa naman ang mga kaibigan niya dahil nakakalibre ng alak at pulutan ang mga ito. Nagpapakalunod sila sa alak at kadalasan inaabot na sila ng madaling araw sa paborito nilang tambayan. Sabi ni Tio Roland, sunduin ko raw siya bandang 12:00. Kaya naman naghintay ako noon kahit antok na ako. Kapag napaparami kasi ang inom ng tiyuhin ko ay hindi na niya kinakayang umuwi ng mag-isa. Pagdating ko sa kubo kung saan sila madalas uminom, naabutan ko si Tio Roland na nakasubsob sa mesa. Mabuti at dumating ka na, paalis na sana kami, sabi ng kumpare niya na si Mang Ipe. Inalalayan ko si Tio Roland, nakakatayo pa naman siya at nakakahakbang. Pero mabagal talaga kami noon sa paglalakad. Ang inaalala ko, may kalayuan pa yung uuwian namin at liblib din po talaga yung daraanan namin. Dahil doon ay naisipan kong sa shortcut na lamang kami dumaan. Nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad nang makarinig ako ng kakaibang huni. Hindi ko po maintindihan noon kung sa anong hayop nagmumula yon. Dahil iyon pa lamang ang unang beses na narinig ko yon. Tapos ay sinundan pa ng mga kaluskos yung huni. Doon lang po yon malapit sa amin. Ang ipinagtataka ko lang noon, Papa Dudut, hindi nawawala yung naririnig kong ingay. Kapag humihinto kami sa paglalakad ay bigla ring nawawala at tumatahimik ang paligid. Pero tuwing hahakbang na kami ay muli ko po yung naririnig. Chong, parang may sumusunod po sa atin. Sabi ko na lamang sa tiyuhin ko nang makaramdam na ako ng takot. Pero hindi na siya nakasagot dahil sa matinding kalasingan. Ilang sandali pa'y nakarinig ako ng mahinang iyak ng isang sanggol. Sinundan pa yon ng mas malakas pang kaluskos na nagmumula sa kasukalan. Para nagsisi ako noon na doon pa kami dumaan. May tao ba dyan? Kabado kong tanong. Pero gaya ng inaasahan ko ay wala namang sumagot. Nawala na rin yung iyak ng sanggol na narinig ko, kaya iniisip ko na lamang na guni-guni ko lamang yon. Kinilabutan ako nang maalala ko ang kwento tungkol sa shortcut na dinadaanan namin. Madalas daw may nagpapakitang mga kakatuwang nilalang sa parting yon ng shortcut. Kaya sa mga napapadaan doon tuwing gabi ay nagdadala sila ng mga pangontra sa masasamang elemento bilang proteksyon. Pero dahil sa kagustuhan kong makauwi agad kami, ay hindi na yon pumasok pa sa isipan ko ng gabing yon. Napahinto kami sa paglalakad nang bigla na lang may tumawid na maliit na nilalang sa daraanan namin. Ano yun? Tanong ko sa sarili ko. Sa bilis kasi nitong kumilos ay hindi ko na nakita kung ano ang nilalang na yon. Hindi naman yun pusa. Kung ligaw man yun na hayop mula sa gubat ay hindi ko rin talaga matukoy. Matapos yun ay narinig ko na naman yung nakakakilabot na huni. Nilakihan ko ang mga hakbang ko para makaalis kagad kami roon. Pero kahit na anong pagmamadali ang gawin ko ay halos hindi pa rin kami makaalis doon. Dahil hindi na makakbang pa si Tio Roland. Ilang sandali lang Papa Dudut ay nakaramdam na ako ng may sumusunod sa amin. Yung mga naririnig ko pong yabag noon ay hindi lang yabag mula sa iisang tao. Nang lamingon ako ay tumambad sa akin ang dalawang anino. Hindi ko makita ang mukha nila dahil madilim na talaga ang parting yon ng shortcut. Nasisinaga naman doon ang liwanag ng buwan pero halos wala pa ring makita. Pero sa nakikita ko ng mga sandaling yon, yung isa ay hindi nalalayo sa taas ni Tio Roland. Yung isa naman ay halos hanggang bewang ko lang ang taas. Tsung may kasabay na tayo. Natutuwang sabi ko pa noon sa tiyuhin ko. Kahit papaano kasi ay mababawasan na ang nararamdaman kong takot. Nang makalapit sa amin yung lalaking sa tansya ko ay kaedad lang ng tiyuhin ko ay tinanong ko siya kung ano ang ginagawa nila sa shortcut. Sabi nung lalaki naghahanap kasi kami ng madaraanan. May pupuntahan sana kami pero naligaw kami ng anak ko. Hindi naman ako nagduda noon sa itsura ng lalaki dahil mukha naman siyang mabait. Pati na rin yung batang kasama niya. Isa pa'y mukhang pagod na rin sila sa kakalakad. Gusgusin na ang kasama nitong bata. Napakunot ang noo ko nang mapansin kong
kung gaano kabata ang anak nitong pinaglalakad ng wala man lang sapin sa mga paa. Ilang taon na po ba yung anak ninyo? Bakit po siya naglalakad? Sumagot naman ang lalaki at sinabing 2 taon pa lamang yung bata. Bigla akong nakaramdam ng awa. Kung gusto po ninyo ay sumabay na lang po kayo sa amin. Baka kapag nakalabas na po tayo dito sa shortcut, makita nyo na po yung hinahanap ninyo. Sabi ko na lamang doon sa lalaki. Tinanong ko ang pangalan niya at sinabi niyang Edwin daw. Sinundan nila kami ng tiyuhin ko hanggang sa makalabas sa madilim na gubat. Pero ang ipinagtataka ko noon kahit naglalakad na kami papunta sa bahay ay nakasunod pa rin yung mag-ama. Doon ako napalingon sa kanila, Papa Dudut. Tinanong ko si Mang Erwin kung bakit sinusundan pa rin nila kami. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, iho. Pagod na at gutom na rin kami ng anak ko kaya sumunod na lamang kami sa inyo. Baka pwede mo kaming painumin man lang, sabi pa nito. Naawa naman ako sa kanila kaya hinayaan ko na lamang sila na sumunod sa amin ni Tio Roland. Pagdating sa bahay matapos kong ihiga ang tiyuhin ko ay kumuha ako ng maiinom at nagsandok na rin ng kanin at ulam para doon sa mag-ama. Ang kaso hindi ko sila pwedeng papasukin sa bahay nang walang permiso ng tiyuhin ko. Lalo na't hindi namin sila kilala. Mas lalong hindi rin sila naroon para magpagamot. Pasensya na po kayo Mang Erwin ha, pero hindi ko po kayo pwedeng papasukin sa bahay. Baka po kasi pagalitan ako ng tiyong ko. Sabi ko nang iabot ko ang tubig at inumin sa kanila. Mabuti na lamang at may ginawang tambayan ng tiyuhin ko sa labas ng bahay. May pahabang upuan doon na gawa sa kawayan at may bubong din na pawid. Doon ko na lamang muna sila pinatuloy. Kung hindi sana kalabisan iho ay pwede bang dito na lang kami magpalipas ng gabi? Kahit dito lang sa labas. Napaisip pa ako ng mga sandaling yon. Naawa ko sa batang kasama ni Mang Edwin. Malamok at malamig kasi sa labas. Sigurado po kayo? Malamig po rito. Ngumiti sa akin si Mang Edwin at sinabing ayos lang silang mag-ama roon. Kumuha na lamang ako noon ng isang kumot at unang ipapagamit sa kanila. Hindi naman yon ikakagalit ng tiyuhin ko kung sakali kaya hindi na ako nag-atubili. Nagpapahinga na po ako noon Papa Dudut pero hindi pa rin ako mapakali. Iniisip ko yung mag-amang natutulog sa labas. Baka kasi hindi sila makatulog ng maayos doon sa tambayan namin. Lumalamig na rin ang mga oras na yon kaya naman nagpasya akong silipin sila. Papapasukin ko na lamang sana sila sa bahay pero nang buksan ko ang pinto ay wala na sila doon. Tanging yung kumot at una na lamang ang naiwan. Saan kaya sila nagpunta? Sa isip-isip ko. Nakonsensya pa ako noon dahil hindi ko man lang sila pinapasok. Kinaumagahan nagulat na lamang ako nang maabutan ko sa kusina si Mang Edwin at ang anak nito. Mang Edwin? Paano po kayo nakapasok dito? Nagtataka kong tanong. Bago pa man makasagot si Mang Edwin ay pumasok na sa kusina si Tio Roland na may daladalang mainit na pandesal. O gising ka na pala, sabi niya nang makita ako. Sabi ni Tio Roland, hindi ko man lang pinapasok yung mag-ama. Ipinaliwanag ko naman sa kanya ang dahilan pero nagalit pa rin siya sa ginawa ko. Sumingit naman sa usapan si Mang Edwin para ipagtanggol ako sa tiyuhin ko. Pagkatapos ng mahabang sermon ay bumalik na si Chong sa isa pang kwarto sa bahay niya na nagsisilbing klinik niya. Doon niya pinapupunta ang mga nagpapagamot sa kanya. Habang kumakain si Mang Edwin ay hindi ko maiwasang pagbasdan siya. Kitang-kita ko ang matinding pagkasabik sa bawat subo niya na parang ilang araw na siyang hindi kumakain. Sa tingin ko ay hindi pa sasapat ang mga inihain ni Tio Roland para sa kanilang mag-ama. Kung hindi mo mamasamain, pwede po bang magtanong? Tanong ko sa kanya. Mabilis siyang tumango habang patuloy nang umunguya. Nasaan po yung asawa ninyo? Bakit hindi niyo siya kasama? Sumagot naman si Mang Edwin at sinabing yung asawa niya mismo ang sana'y pupuntahan nila. Kwento ni Mang Edwin naglayas ang asawa niya at umuwi muna sa mga magulang nito kaya napadpad sila doon. Naniwala naman ako dahil sa ekspresyon niya habang nagkwekwento sa akin. Hindi na niya sinabi kung bakit lumayas ang asawa niya at hindi ko na rin inusisa pa yon.
Nakipagkwentuhan din si Mang Edwin kay Tio Roland at hindi ko alam pero napakagaan ang loob ni Chong sa mga bisita namin. Inalok pa niya mga ito na sa amin na lamang muna makituloy habang hindi pa nakakahanap ng maupahan. At sa gulat ko noon ay ipinagamit sa kanila ni Chong ang kwartong tinutulugan ko. Pero isang gabi lang silang natulog doon. Sinabi ni Mang Edwin sa tiyuhin ko na ayos lang na sa sala sila matulog. Kinagabihan bandang 11:00 ng gabi, naalimpungatan ako nang makarinig ako ng kaluskos mula sa sala. Narinig ko ang paglangit-ngit ng pangsara ng aming bintana. Maingay kasi yon kapag binubuksan at sinasara. Hindi naman ako nag-isip ng kung ano dahil baka naiinitan lamang si Mang Edwin kaya nagbukas sila ng bintana. Kinaumagahan papadudot nang buksan ko ang bintana sa sala. May napansin akong kakaiba. Ako kasi ang naunang gumising sa umaga kaya ako ang nagbubukas ng mga bintana. Napakunot noo na lamang ako noon nang makita ko ang mahabang gasgas sa kahoy na parang tinamaan ng kung anong matalas na bagay. Tatanungin ko sana si Mang Edwin tungkol doon pero nagdalawang isip ako dahil baka isipin niyang pinagbibintangan ko pa siya na may gawa noon. Pupunta na sana ako sa kusina para magluto nang marinig kong parang may kumikilos na roon. Nakita ko sina Tio Roland at Mang Edwin na nag-aalmusal. Kalong ni Mang Edwin ang anak niya pero imbis na biskwit ang kain ng bata, dinidilaan nito yung malaking hiwa ng manok na nakahain sa mesa. Nang makita ko ni Chong, pinaupunan niya ako para mag-almusal. Pero nagtataka pa rin ako kung sino ang nagluto. Hindi naman kasi nagluluto ng nilagang manok lang si Tio Roland. Wala kahit na anong rekado, kaya hindi masasabing tinola ang luto noon. Chong, sino po nagluto? Tanong ko nang hindi na ako makatiis. Proud namang sumagot si Tio Roland. Ay si Edwin, maaga raw kasi siyang nagising. Saan po galing yung manok? Napakamot sa batok si Mang Edwin. Humingi siya ng paumanhin dahil pinakialamanan niya raw yung isa sa mga inahing alaga namin. Naku, walang kaso yun, pang-ulam naman namin lahat ng alaga naming manok. Nahihiya nga ako kasi bisita kayo rito pero ikaw pa yung nagluto para sa amin. Habang nag-aalmusal ay nagkaroon ng pagkakataon si Tio Roland na mas kilalanin pa si Mang Edwin. Marami siyang naitanong dito na direkta naman itong sinasagot. Dahilan upang unti-unting mawala ang pagdududa niya sa lalaki. Sa itsura ng mag-ama ay mukhang nangangailangan nga talaga sila ng matitirhan. Dahil doon ay may nabuong desisyon si Tio Roland. Kung gusto mo ay dito na muna kayo tumuloy hanggat wala ka pang mahahanap na malilipatan ninyong mag-ama. Mag-isa ko lang namang nakatira dito pero minsan may mga dumarating akong pasyente. Nanahimik na lang ako noon at nakinig sa kwentuhan nila. Wala rin namang halaga ang kahit na anong sasabihin ko dahil si Tio Roland ang may-ari ng bahay. Hindi ako ang magpapasya kung patitirahin doon si Mang Edwin. Ewan ko ba papadudot, pero masama talaga ang kutob ko sa mag-amang yon. Inusisa ni Mang Edwin si Tio Roland nang magkwento ang tiyuhin ko tungkol sa panggagamot niya. Nabanggit din noon ng tiyuhin ko ang tungkol sa mga nagpapalaglag ng bata sa kanya at kung saan niya ipinalilibing ang mga sanggol. Napansin ko noon na naging interesado si Mang Edwin sa pinag-uusapan nila. Kaya naman napilitan na si Chong na ipaliwanag dito ang ginagawa niya. Buong akala ko ay madidismaya si Mang Edwin sa mga nalaman nito tungkol sa hanap buhay ni Tio Roland. Pero napansin ko ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Tuwing nababanggit ng tiyuhin ko ang mga bagong silang na sanggol. Malaki ang pasasalamat ni Mang Edwin sa pagpapatuloy ni Tio Roland sa kanila kahit pansamantala lamang. Hindi naman siya nagsisi dahil nakikita niyang masipag ang lalaki. Para kay Tio Roland, hindi rin mahirap para sa kanya na makasundo ang isang lalaking tulad ni Mang Edwin. Masipag ito at marunong makisama. Sa ilang araw na nakakasama namin sila sa ilalim ng iisang bubong ay mas lalo pa silang napalapit sa isa't isa.
Kung hindi ko lang alam na straight na lalaki ang tiyuhin ko ay baka naisipan ko nang gusto niyang makarelasyon si Mang Edwin. Linggo noon, Papa Dudut. Magtatanghalian na nang makaalis ang unang pasyente ni Tio Roland para sa linggong yon. Napakunot ang noo ko nang mapansin si Mang Edwin na halos mabali ang leeg sa kakahabol ng tingin sa papalayong lalaki. May problema ba, Mang Edwin? Tanong ko sa lalaki na halatang ikinagulat nito. Naging mailap ang mga mata ni Mang Edwin at mabilis na umiwas ng tingin. Nagdahilan na lamang ito na babalikan ang nakasalang na sinaing sa kusina. Naiwan ang mag-ama sa bahay habang nakikipag-inuman ng tiyuhin ko kina Mang Ipe at Mang Tolites. Kakaupo pa lamang niya roon ay inosisa na kaagad siya ng mga ito. Pare, sigurado ka ba dyan sa pinapatuloy mo sa bahay mo? Mahirap nang basta-basta na lamang magtiwala ngayon. Paano kung may masamang balak yon sa'yo? Sabi ni Mang Ipe. Kinontra naman yon ni Mang Tolites at sinabing mukha namang mabuting tao si Mang Edwin. Hanggang sa mauwi sila sa pagtatalo. Para hindi na yun humaba pa ay iniligaw na lamang ni Tio Roland ng usapan. Ngunit bago matapos ang gabing yon, nagpumilit si Mang Tolites na makilala yung bisita namin. Hindi naman nakatanggi si Chong kaya sinabihan niyang pumunta na lamang si Mang Tolites sa bahay niya kinabukasan. Bandang hapon na nang dumating si Mang Tolites. Matapos siyang ipakilala ni Tio Roland, kay Mang Edwin ay mabilis lang silang nagkasundo. Napahaba na ang kwentuhan nila sa labas. Doon ko naisip ang anak ni Mang Edwin na basta na lamang nitong iniwan sa kwartong tinutulugan ko nang magpa siyang makipagkwentuhan kay Mang Tolites. Nag-alala ako noon dahil baka biglang magising yung bata at mahulog mula sa kama kaya agad ko namang pinuntahan. Pagpasok ko sa kwarto, laking gulat ko nang makitang bakante na yung kama. Wala na roon yung bata, Papa Dudut. Natataranta kong hinanap doon yung bata at laking gulat ko nang makita ko ito sa ilalim ng kama. Nakadapa habang kagat-kagat ang isang malaking daga. May nakita rin akong mga patak ng dugo roon, kaya nasiguro kong patay na ang dagang hawak nito. Bata, anong ginagawa mo dyan? Saka hindi pagkain yan, sabi ko na lamang sa anak ni Mang Edwin. Tinulungan ko siyang makalabas mula sa ilalim ng kama. Halos bumaliktad na ang sikmura ko nang makitang may balahibo pa ng daga sa loob ng bibig ng bata. Dahil nahihiya ko noong abalahin sa pakikipag-usap si Mang Edwin, ay nilinisan ko na lamang ang anak niya. Ako na rin na naglinis ng kwarto dahil magagalit si Tio Roland kapag nakitang marumi doon. Mula nang mangyari yun ay napaisip na ako kung ano ba talagang meron doon sa mag-ama. May napapansin na kasi akong kakaiba. Hindi lang doon sa bata kundi pati na rin kay Mang Edwin. Sa ilang araw na nakatira sa amin, ni minsan ay hindi ko siya nakitang kumain ng gulay o kahit na anong hindi karne. Si Chong naman ay tuwang-tuwa pa rin sa kanila at baliwala lang sa kanya kahit nag-request pa ng karne si Mang Edwin. Yun bang sunod lang siya ng sunod, Papa Dudut? Hindi kaya nahihipnotis mo si Tio Roland? Sa isip-isip ko noon. Sa mga sumunod pang gabi ay lagi kong napapansin na nakabukas yung bintana sa sala at lagi ring nawawala ang mag-ama. Gustong gusto ko nang magtanong kay Mang Edwin kung saan sila pumupunta. Pero inuunahan ako ng hiya. Pero nung magpatuloy yon ay medyo nabahala na rin ako dahil baka masalisihan kami ng magnanakaw kapag natsyempohang bukas ang bintana tuwing madaling araw. May ilang kaso na rin kasi ng pagnanakaw sa lugar namin, Papa Dudut. At yung pera noon ni Tio Roland, itinatabi niya lang sa cabinet niyang madaling buksan. Maimbing siyang matulog kaya hindi siya nagigising kapag may pagkakataon na may ingay sa labas. Kaya nung huling beses na nakita kong nakabukas ang bintana at wala yung mag-ama ay sinarado ko yon at nilak sa loob. Bahala silang hindi makapasok, gabing-gabi na. Labas pa ng labas. Sa may pintuan naman, bakit kailangan dito pa sa sala sila dumaan? Sabi ko na lamang noon sa sarili ko dala ng iritasyon. Kinaumagahan ay narinig ko si Chong na nagtatanong kay Mang Edwin
kung bakit sa labas na natulog yung mag-ama. Katwira naman ni Mang Edwin ay maalinsangan daw sa loob at minsan mas komportable silang matulog sa labas. Napailing na lamang ako noon. Alam ko kasing nagsisinungaling siya pero gaya ng inaasahan ko, naniwala na naman sa kanya ang tiyuhin ko. Ngunit isang gabi, Papa Dudut, sinadya kong hindi matulog at bala kong abangan kung ano ang oras lumalabas si Mang Edwin at saka ko sila susundan. Gusto ko kasing malaman kung saan sila pumupunta tuwing madaling araw at bumabalik bago sumikat ang araw. Nakiramdam lamang po ako noon. Pagpatak ng alas 11 ng gabi, nakarinig na ako ng kalusko sa sala. Dahil sinadya kong hindi isarang pinto ng kwarto ko, ay hindi ko na kailangang buksan pa yon. Makakaagaw pansin lang kasi kina Mang Edwin. Kabado ako naglakad ng dahan-dahan papalapit sa pintuan. At doon ko na nga po nakita si Mang Edwin na binubuksan yung bintana sa sala. Ang ipinagtataka ko lang, aligagang-aligaga siya. Tapos ay narinig ko siya na parang umuungol. Yung ungol na parang huni ng isang mabangis na hayop. Nalaki ang mga mata ko nang makita ko yung anak ni Mang Edwin na maliksing tumalon sa bintana. Kasunod noon, yung tunog na parang huni ng palaka. Ngunit ang mas kinagulat ko ay noong bigla na lamang nawala si Mang Edwin doon sa may bintana. Dali-dali akong lumapit doon para makita kung saan sila pupunta, pero muntik na akong mapasigaw nang makita ko yung napakalaking ibon sa harapan ng bahay ni Tio Rola na bigla na lamang lumipad papalayo. At kung hindi ako nagkakamali, may maliit na nilalang na nakasakay sa likuran nito. Napantanda na lamang ako noon dahil sa takot. Sino Mang Edwin ba yun? Pero bakit naging gano'n ang itsura nila? Tanong ko noon sa sarili ko. Aswang, yun ang unang pumasok sa isip ko. Posibleng ang mag-amang pinatutuloy ng tiyuhin ko sa bahay niya ay parehong aswang. Doon ko napagtagpi-tagpi ang mga napapansin ko sa kanilang mag-ama. Yung hilig nila sa karne, yung pagluluto ni Mang Edwin ng walang halong rekado. At yung nakita kong ginagawa ng anak niya sa ilalim ng kama. Dahil doon ay nag-isip ako ng paraan kung paano ko makukumpirma na aswang nga si Mang Edwin. Nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ni Tio Roland. May alam din naman ang tiyuhin ko pero hindi ko magawang magtanong sa kanya dahil nasa ilalim pa siya ng hipnotismo ni Mang Edwin. Nakausap ko si Mang Osme. Sabi niya titigan ko raw yung pinaghihinalaan kong aswang. Kapag baliktad daw ang refleksyon ko sa mata nito ay doon ko makukumpirma na aswang nga ito. Pero dahil may pagkamailap si Mang Edwin, sinabi ko kay Mang Osme na mahirap yung gawin. Dahil doon ay may ibinigay siya sa aking langis na nakalagay sa maliit na bote. Yung bote na kasing laki lang ng pinaglalagyan ng mga gamot na ini-inject. Tapos may tali pa yon. Tinanong ko si Mang Osme kung para saan yon. At ang sagot niya ay lana ang tawag doon. Kapag kumulo raw yung langis, ibig sabihin ay may aswang sa paligid. Itinabi ko na lamang ang lanang ibinigay ni Mang Osme. Pauwi na po ako noon sa bahay at medyo kinakabahan pa ako noon dahil gusto ko talagang subukan kung gagana yon kina Mang Edwin. Pero habang naglalakad ako ay narinig kong nag-uusap si Mang Tolites at yung pinsan nitong barangay tanod. Hindi ko naman sinasadyang marinig yung usapan nila pero nabanggit nila yung tungkol sa kabarangay namin na namatay yung sanggol na isang buwan pa lamang. Nangingitim na raw ito at wala ng buhay ng magising yung nanay. Napansin din namang ito na may malaking butas yung bubong nila na gawa lamang sa pawid. Hinala na mga taga roon sa amin na inaswang yung sanggol. Ang ipinagtataka lang nila sa tinagal-tagal nang walang nabibiktima ng aswang sa barangay namin. Saka pa muling nagkaroon nang dumating si Mang Edwin. Napapansin daw nila na may kakaiba talaga sa mag-amang nakikituloy sa amin. Kaya kung wala pa akong gagawin noon ay baka tuluyan na kaming mapahamak. Lalo na ang tiyuhin ko. Imbis na tumuloy sa pag-uwi ay bumalik ako kay Mang Osme para itanong kung anong maaring gawin
sa taong nabiktima ng hipnotismo. May binigay naman siyang pinatuyong dahon ng halamang gamot at langis na may nakababad na ugat nito. Ipaamoy ko raw yon kay Tio Roland at pausukan ng bahay gamit ang tuyong dahon. Umuwi na ako matapos noon. Gabi na nang makarating ako. Wala akong pinagsabihan tungkol sa pag-uusap namin ni Mang Osme. Pagdating ko sa bahay, nagulat ako nang makita sina Tio Roland at Mang Edwin na nagiinuman sa labas. Pero nagulat ako nang makita ko kung ano ang pinupulutan nila. Hilaw na karneng manok. Kinilabutan ako nang makitang dugo sa hiwa ng karneng isinusubo ni Tio Roland at parang wala lang sa kanya yun. Nagtatawanan silang dalawa kaya hindi nila napansin ang pagdating ko. Pagpasok ko sa bahay, kaagad kong tinignan ang langis na ibinigay ni Mang Osme, Papa Dudut. Nanlamig ang buong katawan ko nang makitang kumukulo yung langis at malakas ang pagkulo nito. May aswang sa paligid, sabi ko na lang sa sarili ko. Bukod sa mga ibinigay ni Mang Osme, ibinili niya rin sa akin na magsunog ng goma o kaya ay sanga at dahon ng kalamansi. Mabisa raw na pangontra sa aswang ang usok nito. Pero dahil wala kaming puno ng kalamansi sa bahay, naghanap na lang ako ng sirang gulong sa tambakan namin ng basura. Sakto naman na naroon pa yung lumang gulong ng motor ni Tio Roland. Kaagad akong kumuha ng posporo at kaagad na sinunog ang gulong. Matapos yon ay pumunta ako sa sala para tignan kung ano ang magiging reaksyon ni Mang Edwin kapag umabot na sa pang-amoy nito ang usok. Laking gulat ko po noon, Papa Dudut, nang bigla na lamang umatungal yung anak ni Mang Edwin. Napakalakas ng iyak nito. Nakakakilabot. At habang tumatagal yung pag-iyak ng bata ay unti-unting nagiging pamilyar sa akin ang iyak na yon. Kung hindi ako nagkakamali, yon ang naririnig ko noong dumadaang kami ni Tio Roland sa parehong gabi na nakita namin si Mang Edwin. Kinilabutan po ako noong napagtanto ko kung anong klaseng nilalang ang anak nito. Hindi ito ordinaryong bata lamang kundi isa itong tiyanak. Ilang sandali pa ay naging kapansin-pansin ang pagkabilisa ni Mang Edwin. Hindi na siya mapakali sa kinakatayuan niya. Narinig kong tinanong siya ni Chong kung ayos lang siya. Ang sabi niya ay kailangan niya raw umalis. Doon ko na siya sinundan at naiwan ng tiyuhin kong sumubsob na lamang sa mesa dala ng kalasingan. Hinabol ko si Mang Edwin pero hindi ko na sila naabutan. Pero habang naglalakad ako noon, narinig ko na lamang na may nagkakagulo. May nakakita raw sa malaking ibon at may kasama pang maliit na nilalang. Parang sanggol daw ang itsura. Mukhang yun na nga si Mang Edwin. Nakita ko po noon mismo sa bubong ng kakilala ni Mang Ipe, yung malaking ibon na sinasabi nila. Sa unang tingin ay parang napakalaking paniki po noon. Pero sa katagalan, mas nakakakilabot pa ang itsura. Parang nabanat na balat ang itsura ng pakpak nito. Hindi ko makita ang mukha dahil masyado nang madilim noon. Ilang sandali pa ay nakita ko na lang si Mang Ipe na may dalang garapong puno ng asin at walang pangiming naghagis nito sa bubong. Narinig namin ang malakas na atungal ng malaking ibon na animoy nasasaktan hanggang sa tuluyan na itong lumipad. Ngunit sa pagkakataong yon ay mabagal na ang paglipad nito at hindi kaagad nakaalis sa lugar namin. Ilang beses na nagmura si Mang Ipe at sinabihang itong wag nang magbabalik sa lugar namin. Wala namang nasaktan sa kanila pero kinabukasan, Papa Dudut. Nakita na lang ni Mang Ipe yung alaga nilang kalabaw na halos mahati na ang katawan at kalat-kalat na rin ang lamang loob nito sa malawak na damuhan. At nangyari lang yon mula nang dumating sa lugar namin si Mang Edwin. Ang ipinagtataka ko noon, kahit nakalayo na si Mang Edwin ay hindi pa rin nawawala ang epekto ng hipnotismo nito sa tiyuhin ko. Kaya naman ginamit ko na sa kanya yung ibinigay sa akin ni Mang Osme. Nawalan siya ng malay matapos malanghap yung usok. Nang sunugin ko kasi yung tuyong dahon at pinatakan ko rin ng langis para mas epektibo, doon lang bumalik sa wisyo si Tio Roland nang muli siyang nagkamalay.
Takang-taka siya kung anong nangyari at hindi siya makapaniwala nang sabihin ko sa kanya na aswang sila Mang Edwin at ang anak nito. Hindi niya ako pinaniwalaan noong una at sinabihang nag-iimbento lamang. Pero nang makausap niya si Mang Ipe at Mang Tolites, saka lang siya naniwala na naging biktima siya ng hipnotismo ni Mang Edwin. Hindi na po namin sila nakita sa barangay namin matapos ang perwisyong ginawa nila. At sa tagal na rin po ng panahong lumipas ay nakalimutan na rin ng mga taga roon sa amin ang mga nangyari. Sa ngayon, Papa Dudut, ay may sarili na akong pamilya. Pumanaw na rin po ang tiyuhin ko noong kasagsagan ng pandemya. Pero bago pa man siya mawala ay itinigil na niya ang hindi magandang gawain niya noon. Naisip niya kasi na baka karma niya yung naranasan niya kay Mang Edwin. Dahil sa nangyari, naging maingat na po ako sa pagtanggap ng mga bisita at yung mga nakikituloy na hindi naman namin kakilala. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Sakali man pong mapili niyo ito, ay ipagpapasalamat ko po ng sobra. Lubos na gumagalang, Ador. Lahat ng hindi magagandang bagay na nagawa natin ay may balik po sa atin. Kadalasan ay dumarating ito sa pagkakataong hindi natin inaakala. Kaya kapag alam nating masama, kahit gaano kalakas ang tukso, mas makabubuting iwasan na lamang natin ito. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento, Ador. Alam kong hindi madali sa iyo ang magbahagi ng ganitong kwento. Pero hindi ka nagdalawang isip kahit na masakit din para sa iyo ang pagkawala ng tiyuhing tumayo na rin bilang magulang mo. Mula nung binatilyo ka pa lamang, ipagpatuloy mo lang ang laban mo sa buhay. Dahil yung katatagan mo ay nabuo na yan sa iyo dahil sa tapang na ipinakita mo sa iyong kwento. Minsan yung akala natin na simpleng karanasan lang ng isang tao ay may malaki palang epekto sa kanilang pagkatao. Lalo na kung ito'y isa pa lang nakakatakot na karanasan. Huwag kalimutan na hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel. Ang link po ng channel na yan ay makikita sa suggestion sa primary channel kong ito. Ito po ay ang aking pangalawang channel na nag-upload ng mga nakakatakot na mga kwento. Ang pangalan po ng channel ay Kaistorya. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs, ang aming pong family vlogs. Sana po ay makapag-subscribe na po kayo dyan, ha? Gian Gianna Vlogs. Sana po ay makasama namin kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sisikapin po natin na makapag-upload bukas ng panibagong kwento sapagkat tayo po ay masama ang pakiramdam. Kung hindi po tayo makapag-upload ng bago, ay baka magkaroon po tayo ng rerun para ako po ay makapagpahinga. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alita. Taga Iloilo pero nakatira at nagtatrabaho ngayon dito sa Kamuning, Quezon City. Mahilig akong makinig ng mga horror stories, lalo na yung mga true to life. Nakaka-relate kasi ako kapag napapakinggan ko yung mga karanasan nila at paano sila naka-move on. Sa katunayan, Papa Dudut, ay nakikinig din ako sa isa mo pang channel, ang Kaistorya Horror Channel, na narrated by Jason Steele. Meron din kasi akong karanasan na ewan ko lang kung paniniwalaan ninyo. Marami na akong napakinggan na Papa Dudut stories at kaistorya ng mga kwento tungkol sa aswang, pero wala pa akong narinig na kwento na nagtatampok sa isang bagat. Pues, iyon ang ibabahagi ko sa inyo. Sa lahat ng mga nilalang mula sa kanluran ng Visayas, ang bagat ang pinakakakaiba. Ito ay may kakayahang magpalit anyo at maaari silang maging kasindak-sindak na hayop na may malaking sukat o iba pang nakakatakot na pangitain gaya ng paglutang ng kandila o ng ataol. Mararamdaman sila sa mga mapanglaw na lugar. Hindi na kakaiba na makita sila kung kabilugan ng buwan o kung madilim ang langit sa gabi matapos ang kaunting patak ng ulan. Kalimitan sila ay hindi mapaminsala gaya ng nabanggit sa itaas na anyo ng mga alagang hayop.
Ngunit huwag magpapakampante dahil may mga ilang ring dapat na alalahanin. May mga bagat na alaga ng ilang kagilagilalas na nilalang at kung makakalimutan mo ang mga ito ay pagagantihan ka ng mga bagat para sa kanilang amo. Nagiging delikado rin ang mga bagat sa mga pagkakataon na sila ay masasaktan. May nagsasabi rin na ang ilang mga aswang ay ginagayang anyo ng mga bagat. Kadalasang nakatayo ang mga ito nang ang buhok ay nakatirik at ang muka ay sadyang nakakatakot, habang ang mata nito ay nakatingin lang sa harapan. Kailangan tandaan ang tungkol sa bagat at aswang. May mga pagkakataon na ang mga bagat na aswang ay may mga aswang na ginagaya ang anyo ng mga bagat. Sa mga nakatagpo na ng totoong bagat ay alam nila na karaniwan itong nananakot ng mga nag-iisang manlalakbay. May ilang bagat na naghahabol o nakikipagbuno sa mga takot na dayo. Kung makipagbuno ang bagat, dapat na gawin ng biktima ay kagatin ang hinlalaki ng bagat hanggang sa huminto ito at magmakaawa na palayain na siya. May ilan ring kwento na nagsasabing naduduwag o humihinto ang bagat sa pamamagitan ng pagbati rito na parang kakilala. Sa ganitong paraan ay nalilito ang nilalang kaya nahihirapan itong gumawa ng kilos. May narinig akong kwento kung saan ay nag-anyong malaking aso ang isang bagat at hinarang ang mga manlalakbay na dumaraan sa puok nito isang gabi. Wala namang napahamak sa pagkakaalam ko at hindi rin nagtagal. Umalis na rin ang mga bagat at naghanap ng mga bagong lugar na paglalagiman. Pagkatapos ng lahat ay hindi ko pa rin alam kung ano ang itsura o anyo ng totoong bagat at wala ring nakakaalam sa gagayahin at gagamitin itong anyo. Samantala una ako naka-experience ng bagat noong 10 years old ako. Kasama ko noon ang kapatid kong si Ate Josel na 15 years old ng mga panahong yon. Nakatira pa kami noon sa bukid and malayo talaga sa paaralan kaya nilalakad pa namin pababa ng mundok kapag pupunta ng paaralan at ganon din sa pag-uwi. Natatandaan ko papadudot na nakauwi kami noon ni Ate Josel mga bandang 6 p.m. na kaya medyo madilim na yon. Ginabi kami kasi nagkaroon kami ng practice sa school grounds bilang preparation sa darating na Foundation Day. Kaya hinintay pa ako ni Ate Josel para sabay na kaming umuwi. Habang naglalakad kami, parang may bumubulong kay Ate Josel na kumuha ng mga bato at yun ang ginawa niya. Nakita ko yon at tinanong ko siya. Para saan ang bato? Usisa ako habang nakatingin sa mga bato habang pinapasok yon ni Ate Josel sa kanyang dalang bag. Ewan ko Alita pero parang kinakabahan ako. Mabuti na yung may dala akong mga bato. Para kung sakaling may umatake sa atin may pandepensa tayo. Sagot ng nakatatanda kong kapatid sa akin. Habang naglalakad kami biglang may humarang na malaking aso sa amin as in lumundag ito mismo sa harapan namin. Nakakatakot ang itsura nito, itim na malaking aso, namumula ang mga mata at mukhang nauulol na ito. Sa sobrang taranta ni Ate Josel kinuha niya ulit ang bato sa kanyang bag at binato niya ang aso. Bigla namang nagtago sa mga puno yung aso pero ramdam ni na Ate Josel na nagmamasid pa rin ang aso sa amin. Sa sobrang takot namin ang kapatid ko ay nagtatakbo kami pero papadudot ramdam talaga namin ang pagsusunod din ng aso sa amin. Hanggang sa huminto kami noon nang maramdaman naming hindi na sumusunod ang aso. Grabe Alita, ngayon lang ko nakakita ng ganong klase ng aso, sabi sa akin ng aking kapatid. Ate parang hindi yata aso yung nakita natin. Kinakabahan ko namang sabi sa kanya. Narinig ko kasi yung kwentuhan nila mama at yung kapitbahay nating si Aling Sion. Marami daw bagat sa lugar natin. Dagdag ko pa. At dahil first time yatang narinig ni Ate Josel ang salitang bagat ay napakunot noo siya ng noo. Bagat? Ano yun? Tanong niya sa akin. Pero bago ko pa masagot ang tanong ni Ate Josel ay nagulat na lamang kami nang biglang lumundag ulit sa amin na ang malaking asong itim. At napagtanto namin kinalauna na ito ay yung kaninang asong binugaw namin ni ate. Nagalit pa ito sa amin.
Mamayang kaunti papadudot ay nagulat na lamang kami nang biglang tumayo ang malaking asong itim. Tumayo ito na parang tao tapos ay unti-unting nagbago ang anyo nito. Nakatulala lamang kami noon ni Ate Josel kasi hindi kami makapaniwala noon sa aming nakita hanggang sa nawala na ng tuluyan ang asong itim at napalitan ito ng isang lalaking malaki na ang pangangatawan. Maitim, matangkad at pulang-pulang kanyang mga mata. Nanlilisik itong tumingin sa aming magkapatid at bigla naman akong natauhan kaya hinila ko si Ate Josel noon at sabay kaming tumakbo palayo sa nilalang na nagpapalit ng anyo. Habang tumatakbo kami ay may kinuha si Ate Josel mula sa kanyang bag at nagulat ako. Nang abutan niya ako ng garab, isang matalas na tool na madalas na ginagamit sa garden o sa palayan. Agad ko yung kinuha at binilinan ako ng kapatid ko na gamitin ko raw yon na pandepensa kapag naabutan kami ng bagat na nooy hinahabol kami. Buti na lamang at hindi kami naabutan ng nilalang na yon at nakarating kami sa aming bahay kung saan ay agad kaming nagsumbong kay Lola. Ang sabi naman ni Lola ay yung nakasalubong daw namin na ganyong aso ay ang kilalang bagat na aswang daw doon sa lugar namin. Matagal na raw itong hinahunting na mga aswang hunters sa barangay namin. At buti na lang daw at nakatakas kami sa halimaw na yon. Bagamat disoriented, nagpasalamat pa rin ako noon sa Panginoon kasi walang nangyaring masama sa amin ni Ate Josel. At nakauwi pa rin kami ng ligtas sa bahay. Pero simula noon ay hindi na kami nagpapagabi. 5:30 pa lamang ay nasa bahay na kami. At kapag matutulog na kami ay hindi kami nagbubukas ng bintana kasi natatakot kami na baka pasukin kami ng bagat, aswang o 2-in-1 na bagat na aswang pa. Papadudot yung traumang inabot namin noong gabing yon ay nadala ko hanggang sa nakapag-asawa na ako. Pilit kong binubura sa utak ko ang nangyari sa amin ng kapatid ko pero kahit na anong gawin ko noon, ay madalas ko pa rin napapanaginipan ang nilalang na nakita namin. Samantala taong 2019 ay hindi ko akalain na may mangyayaring kababalaghan ulit sa buhay ko. Buntis ako sa asawa kong tawagin na lang natin sa pangalang Jojo. 26 years old at tumira pa rin kami noon sa Iloilo. Bali 3 months na akong buntis nung mangyari sa amin ang hindi inaasahan. Natutulog na kami ni Jojo nang magising ako sa masangsang na amoy. Ginising ko ang asawa ko kasi sobrang baho talaga. Nang magising siya ay agad kong sinabi na may naaamoy akong mabaho at sumasakit yung tiyan ko. Nung tatayo na sana si Jojo para buksan ang ilaw ay biglang may kumatok sa aming pintuan, napakalakas noon. Napasigaw yung asawa ko. "Sino ba yan? Gabi na!" Aniya. Ngunit walang sumasagot. Bagkos ay may narinig kaming mga umaangil na baboy sa labas. Napamura yung asawa ko ng mga sandaling yon. "Lintik alita, inaaswang yata tayo." Naibulalas pa niya. Nanginig na ako nang marinig ko yon, si Jojo naman ay kumuha ng itak at tumabi sa akin. Ramdam ko sa kilos niya na natatakot din siya pero hindi niya pinapahalata para hindi ako matakot. Hanggang sa may narinig kami sa aming bubong na parang may sumampa. Kitang-kita namin yung bakas ng yabag sa bawat paglakad ng nilalang sa bubong at kumakaluskos na ito. Kumuha si Jojo ng bawang at itim na tela at nilagay sa tabi ko. Naglagay din siya ng balikad na walis tingting sa bintana at pintuan upang hindi daw ako makita. Halos hindi kami nakatulog ng gabing yon. Hanggang sa napansin naming tumahimik na ang paligid at inakala namin ni Jojo na tapos na ang lahat. Sa kabilang banda ay naisipan kong sumilip noon sa isang malit na butas sa nakasarang bintana namin. Kaso'y nagulat ako nang makita ko nakatayo sa labas ng bintana ang isang nilalang. Pero mukhang hindi niya alam na nakatingin ako sa kanya. Hindi ako pwedeng magkamali, yung nilalang na yon ay kaparehong-kapareho ng nilalang na nakita namin noon ni Ate Josel. Posible kayang isang bagat o bagat na aswang ang umaatake sa amin ngayon. Mamayang kaunti ay nakita kong nagpalit ng anyo ang bagat o aswang na yon hanggang sa naging isang malaking baboy damo siya na kulay itim ay patakbong umalis sa aming bahay. Pagkatapos noon ay hindi na kami nakatulog pa ng asawa ko.
Samantala kinaumagahan habang naglilinis kami ni Jojo ng aming bakuran ay nakita naming dumaan yung mga mag-amang nakatira sa bundok. Kilala namin sila, mga mababait ito. Lagi kaming kinukumusta ng mga ito pag dumadaan sa amin. Tawagin na lang natin silang Mang Juan at Kulas. Kumusta na Jojo? Hindi ba kayo natake ng bagat dito? Tanong nito sa amin. Naku, natake kami kagabi. Alam niyo na, buntis ang asawa ko. Pero hindi namin alam kung aswang ba o bagat ang umatake sa amin. Kwento ni Jojo sa kanila. Aswang na bagat yon. Inatake din kami kagabi. 2 alaga kong baboy ang nilapan nila kagabi. Kaya nga bumaba kami ngayon sa bayan para bumili ng mga pangontra, ang sabi pa ni Mang Juan. Tumingin naman sa akin si Kulas na anak ni Mang Juan. Naku Ate Alita, mag-iingat ka. Hindi titigil ang mga aswang at bagat hanggat hindi nila nakakain yung bata sa sinapupunan mo. Anito. Kinilabutan naman ako sa aking narinig. Pagkatapos noon ay umalis na ang mag-ama. Papadudod sa loob ng 5 buwan ay palaging ganon ang nangyayari. May kumakalusko sa bubong at may maririnig kaming baboy o aso sa aming bakuran. Kaya bago magtakip pa silim ay naghahagis ang asawa ko ng asin sa bubong at bawang. Ganon din ang ginagawa namin sa mga bintana at pintuan. Minsan may rumoronda na mga barangay tanod sa lugar namin kaya minsan ay payapa kaming nakakatulog. Pero dahil sa layo ng lugar at medyo liblib na, madalas ay hindi kami naiikutan. Samantala ay dumating ang ika-6 na buwan ng pagbubuntis ko at nalalapit na rin ang kaarawan ko. Inimbitahan namin lahat ng mga kamag-anak namin at ganoon din ang pinsan ko na nasa Metro Manila. Natawagin na lang natin sa pangalang Jen. Super close kami ng pinsan ko na ito. Noong sinabi ko yung tungkol sa kaarawan ko ay agad siyang bumayag at magli-leave daw siya ng 1 week para sulit ang pagbabakasyon niya sa aming probinsya. At sinabi niya na isasama din niya yung boyfriend niya para makilala namin. Dumating na ang karawan ko at kagaya ng inaasahan ay napakarami ang pumunta. Kamag-anak ng asawa ko at kamag-anak ko. Nandun din yung pinsan ko at yung boyfriend niya, pinakilala niya ito sa akin. Hello Ate Alita, happy birthday po, bati nito sa akin. Ay, ikaw pala yung boyfriend ng pinsan ko, tanong ko. Opo, usad nito. Ate, siya si Efren, boyfriend ko. Same age kami. Coming to 20 na rin siya. Wika naman ni Jen habang ipinakilala niya ang boyfriend niya. May tsura yung boyfriend ng pinsan ko at sakto yung height, maputi at makinis ang mukha. May bangs din ito. Para itong K-drama actor kong pumorma. Mabait din ito at palangiti at pansinin siya sa mata ng mga tao kaya madalas ay pagtinginan ng mga dalaga. Ganon talaga pag sa probinsya pag nakakakita ng taga Maynila. Hindi rin umiinom ng alak at hindi rin nagsisigarilyo si Efren. Kaya ang ginawa na lang nito ay kumanta at kumain. Madalas ding purihin at tuksuhin si Jen na mga tiyahin namin kasi nakabingwit daw ito ng gwapo. Nalaman namin na ang province pala ni Efren ay Samar, waray din ito ngunit hindi marunong magwaray dahil sa Las Piñas daw ito lumaki. Matapos ang kasiyahan ay sa bahay na namin sila nanatili at 1 week yon. Pabor sa amin para may kasama kami at habang kumakain kaming 4 ng hapunan ay hindi ko maiwasan na magpasalamat sa pinsan ko. Insan, salamat ha, usad ko. Wala yon, ikaw pa ate, love na love kaya kita. By the way, happy birthday uli ha, bigkas ni Jan. Hindi yun kasi may kasama kami dito. Kaya ako nagpapasalamat, sabi ko. Ha? Bakit naman? Sarap-sarap kaya dito sa probinsya, sabi ng pinsan ko. Alam nyo minsan natatakot kami dito dahil 2 lang kami dito tapos tuwing gabi may naririnig kaming kakaiba tapos may naaamoy pang babaho si ate mo. Ang singit pa ni Jojo. Inaaswang si Ate Jen? Biglang bigkas ni Efren. Oo, parang ganun nga Efren. May narinig kami mga baboy o aso na umaatungal dyan sa labas. Sumusunod na lang kami sa payo ng iba na mga kapitbahay namin na maglagay ng asin at bawang. Baliktad na wali sa pintuan at bintana. Pero ganun pa rin Bumabalik pa rin sila. Sagot ko. Kung ganun baka hindi aswang ang dumadali sa inyo. Sagot ulit ni Efren. Muling nagsalita naman ang asawa ko.
May hinala din kami na bagat ang umaatake sa amin. Aniya. Kung bagat lang sana yan, madaling talunin yan. Pero kung bagat na aswang, mukhang mahihirapan kayo. Pagpapatuloy pa ni Efren. Grabe, nakakatakot naman. Safe naman tayo dito, no? Saka madami na tayo, baka hindi na bumalik yun. Bigkas pa ni Jen. Siguro dahil nandito kayo baka matakot kasi may mga kasama na kami, banggit ko. Samantala, papadudot nang dumating ang gabi at matutulog na. Pinagamit namin sa kanila yung isang kwarto para may privacy silang magkasintahan. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin kami nakakatulog ng asawa ko. Init na init naman ako. At nakakaamoy pa rin ako ng mabaho. Nakarinig na lang kami ng umaatungal na baboy sa aming bakuran at parang yabag ng tao yung lakad nito. Narinig namin yung mga dahon na natatapakan. Ganoon din sa aming bubong. Binuksan ni Jojo ang ilaw at hinawakan ng itak at muling tumabi sa akin. Nakatingin kami sa bubong at kumakaluskos ito. Maya-maya pa ay biglang tinuklap pataas yung gilid ng aming bubong at may nakita kaming tao na may mukha ng baboy at inaabot ako ng kanyang mga kamay. Napasigaw ako ng malakas. Sa nangyari at sa oras din na yon ay sumigaw si Jojo at itinutok ang itak dito. Lumayas ka dito, bikas ni Jojo na halatang nanginginig. Kitang-kita namin ang pagtitig ng nakakatakot na nilalang sa bubong. Pulang-pula ang nanlilisik na mga mata nito na nakatingin sa amin. Bahagya lang itong umalis nang mapansin niyang may paparating. Ate Alita, anong nangyari dito? Sambit ni Jen at agad na yumakap sa akin. May halimaw sa bubong. Tinuklap ang gilid ng yero. May mukha ng baboy at kamay ng tao na parabang inaabot kami. Bigas ko habang umiiyak. Napatingin kami kay Efren. Yung itsura nito ay parang normal lang na parang inosente sa mga nangyayari. Lumapit ito sa nakatuklap na bubong. Nilusot ang kanyang kamay at pinasok papaloob ang yero upang magsarado ito. Napatitig na may pagtataka yung tingin namin kay Efren. Ang itsura niya kasi parang walang alam sa nangyayari. Hindi ka ba natatakot? Sambit ni Jojo. Paano kung kagating ka ng halimaw sa bubong? Dagdag pa niya na may halong pag-aalala. Nakatingin lamang ito sa amin at sabay sabing, Kuya Jojo, mas mabuti kung doon tayo sa sala. Mas ligtas doon. Aniya. Sa pagbigkas ni Efren sa salitang yon at sa maamo nito mukha ay kahit papaano ay nawala ang sobrang takot namin at medyo kumalma. Pakiramdam namin ay ligtas kami sa oras na sumunod kami sa mga sasabihin ng nobyo ng aking pinsan. Agad kaming pumunta sa sala, sumasakit pa rin ang tiyan ko, lalo pat yung nasa bubong ay parang sinundan kami. Kung saan ako nakapwesto ay doon ito kakaluskos. Rinig din namin yung atungal ng baboy sa bakuran na parang gutom na ito. Umiiyak na nakayakap sa akin si Jen. Baka dito na tayo mamatay, lumuluhang sabi pa ni Jen. Nakita ko namang huminga ng malalim si Efren sabay tingin sa amin. Lalabas ako at harapin ko sila. Bigkas pa ni Efren. Ano, hindi po pwede. Baka mapano ka. Pasigaw na sabi pa ni Jojo. Wag Efren, delikado. Sambit ko. Wag na mahal. Natatakot ako. Umiiyak na sabi pa ni Jen. Pero nagmatigas itong si Efren at naghanda pa rin siya sa kanyang paglabas. Akong bahala. Sambit nito. Lalong sumakit ang aking tiyan sa narinig kong kalusko sa bubong. Bakas na sa mukha ni Efren ang pagkairita rito. Agad itong kumuha ng upuan at tumungtong dito at pumwesto sa tapat mismo kung saan ay kumakaluskos ang nasa bubong. Pumikit ito, umawak sa kwintas niyang nakabalot ng pulang tela. Nagbibigkas siya ng mga salitang hindi namin nauunawaan. Hindi namin maiwasan ang maging panatag. Habang nakatingin sa kanya ay parang ang payapa. Pagkatapos niyang mabanggit nang kung tawagin ay orasyon ay bigla itong umamba ng suntok. At buong lakas na sinuntok ang aming bubong. Sa sobrang lakas ng kanyang suntok ay nabutas pa ang hiyero. Parang sumabog na bomba ang lakas nito. May narinig na lang kami na may bumagsak na nilalang sa lupa at doon yon sa aming bakuran. Nang tingnan ni Efren ang kanyang kamao ay wala itong sugat. Lalabas na ako, Kuya Jojo. Bantayan mo lang silang dalawa. Sambit pa nito. Tumango lamang si Jojo at sinundan namin sa labas si Efren at kami naman ay nasa pintuan ng aming bahay.
Nakatayo lang si Efren habang tinitingnan ang mga halimaw sa aming bakuran. May nakita kaming malaking ibon na may paa ng tao at mukha ng baboy na hinang-hina nakahigang umatras. At sa tabi nito ay isang malaking itim na baboy at pawang pareho silang may mapupulang mga mata. Nanlilisik ang mga mata ng baboy kay Efren at kita sa reaksyon nito na ito ay galit na galit. "Lumayas kayo dito mga bagat na aswang," sigaw ni Efren habang nanonood kami banda sa pintuan. Pakiramdam namin ay ligtas kami hanggat nandyan si Efren. At sa inaasahang pagkakataon ay sumugod ang malaking itim na baboy kay Efren at inatake ito. Hindi kami makapaniwala sa aming nakikita, kakaiba ang liksi at bilis ni Efren. Hindi ito matamaan ng bagat na aswang, parang leeg at ulo lang ang iniilagan niya para makailag sa sobrang bilis niyang gumalaw. Nakita namin na umamba na ng suntok si Efren, simbolo na atake na siya. Nang biglang may sumulpot sa aming harapan. Yung malaking ibon na mukhang baboy nakalapit na sa amin. At sa pagkakataon na ito ay mukha na itong aso. Pinawasiwas ni Jojo ang itak upang hindi ito makalapit sa amin. Maya-maya ay may narinig kaming parang sumabog. At habang inaatake kami ng aswang, biglang may humawak sa ulo nito. Si Efren, hinawakan niya ito sa ulo at sinuntok ng malakas ang likod nito. Napakalakas. Sa sobrang lakas ay lupaypay agad ang katawan ng bagat na aswang habang sumusuka ng dugo. Sa kanya ito hinagi sa tabi ng malaking baboy na itim. Ang layo ng pagkakahagis ni Efren at halatang matindi ang tinamo nila sa kamay ng nobyo ng aking pinsan. Parehong sumusuka ng dugo at nag-anyong tao na. Paglapit namin agad naming namukhaan ang dalawang halimaw. "Mang Juan? Kulas?" sigaw na bigkas ni Jojo. "Mga bagat na aswang pala kayo. Mga demonyo kayo. Umalis na kayo. Kung hindi bukas ay pupuntahan ko kayo at papatayin. Pati kami mga kabarangay ninyo ay tataluhin ninyo. At pag bumalik pa kayo, ipagsasabi ko ito sa buong barangay," dagdag pa ng asawa ko. Agad na nangamba ang mukha ng mga ito at dali-daling tumakbo papunta sa madilim na bahagi ng gubat. Pinapasok na namin si Efren at lubos ang aming pasasalamat dahil sa pagliligtas niya sa amin. Agad na rin naming tinanong kung paano niya yun ginawa. Sinabi lang niya na meron daw siyang mutya na kung tawagin ay ngipin ng kalabaw. Pinamana daw ito sa kanya ng kanyang lolo noon bago ito nawala. At tinuruan daw siya ng orasyon para mapakain ito. At bago siya lumaban ay pinapakain niya ito ng orasyon para maging mabisa. At pag-amin niya nito, ito ang unang pagkakataon na nasubukan niya yon at sa mga bagat pa. Kaya siya mismo ay nabigla sa mga nangyari. Samantala 1 linggo din silang nagtagal sa amin at hindi na bumalik pa ang mag-ama. Wala na ito sa kubo nila at kumalat na sa barangay na silang bagat na aswang na nangpepeste sa bayan namin. Makalipas ang 1 linggo ay bumalik na sila sa Metro Manila, kami naman ay lumipat na rin sa Metro Manila. Makalipas ang 3 buwan, pagkapanganak ko dahil na rin sa takot na baka may aswang o bagat na muling umatake sa amin. At para malapit sa aming mga kamag-anak at dito nga kami napadpad sa Kamuning, Quezon City. Lumipas naman ang ilang taon ay napag-alaman ko sa pinsan ko na si Jen na naghiwalay na daw sila ni Efren. Natanong ko din sa kanya kung ano ang dahilan. Nabanggit naman niya na may iniibig na siyang iba. At nang aminin niya raw ito kay Efren ay bakas daw sa mukha nito ang sakit. Pero dahil sa pagmamahal nito sa kanya ay tinanggap na lamang nito ang nangyari at hinayaan na lamang si Jen. Uling balita ko kay Efren ay nag-ibang bansa na ito at nakapag-asawa ng isang babaeng foreigner. Napakaganda daw ng asawa nito at meron na raw silang anak. Pero kung pagbibigyan ulit ako ay gusto ko ulit makita si Efren para kumustahin at pasalamatan sa mga ginawa niyang pagliligtas sa amin. Malaki ang utang na loob namin sa kanya, kung hindi dahil sa kanya ay baka napatay na kami ng mga bagat na aswang. Papadudot, eto lamang ang kwentong may babahagi ko sa inyo sa ngayon. Sana'y mabasa niyo ito at mapiling i-ere at i-upload sa inyong channel. Maraming salamat and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Alita. Maraming salamat sa iyo, Alita, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa amin. Sa paniniwala ng mga Ilonggo, isang uri ng aswang ang bagat. Bagamat may mga nagsasabing magkaibang dalawa, pinapaniwala ang nagpapanggap ang bagat bilang isang napakalaking aso o
domestikadong hayop at karaniwang pag-alagala sa mga liblib na daan o lugar. Tinatawag na baragatan ang mga lugar na tinuturing na pinaglalagian ng isang bagat. Sa iba na mga salaysay ng mga Ilonggo, ang isang bagat ay maaring alaga ng isa pang mas malakas na sobrenatural na nilalang. Nanlilisik ang malalaking mata ng isang bagat at gumagawa ng ingay o tunog na masasabing mula sa isang malaking nilalang o mula sa pagaspas ng kanyang mga pakpak kapag nasa tunay na anyo. Karaniwang siyang nagpapakita kapag kabilugan ng buwan o sobrang madilim at umaambon sa panimula ng gabi. Sinasabing hindi naman umaatake ang bagat maliban kung sasaktan o nagugutom. Kapag umatake, ang panlaban sa bagat ay isang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Maaari namang gamiting panlaban sa bagat ang itak, ngunit mahirap itong gamitin kapag napakadilim. Sa makabagong panahon, marami na sa atin ngayon ang hindi naniniwala sa mga aswang o mga nilalang ng dilim. Hindi ka naman pinipilit na maniwala sa mga ito. Pero tandaan mo, palagi kang mag-iingat lalo na kung dadayo ka sa lugar na hindi mo kabisado o ngayon mo lang pupuntahan. Dahil hindi mo alam kung ano ang kapahamakan ang naghihintay sa iyo doon. Hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa nakakatakot na kwento na ina-upload namin araw-araw. Muli, ang hahanapin niyo po ay Kaistorya Horror YouTube channel. Ang link po niyan ay makikita rin po sa homepage ng channel na ito. Likewise, mag-subscribe din po kayo sa Gian Gianna Vlogs. Ang vlog po namin ng aming pamilya. Sana po ay makilala namin kayo sa pamamagitan ng inyong panonood at pagkokomento sa aming weekly family vlogs.